Asher, may bago bang proseso na ipatutupad sa isasagawang ratifikasyon ng 2026 budget mamaya? Aga sa kauna-unahang pagkakataon ay sa pagraratipika ng pambansang budget ay raratipikahan itong aktwal na kopya ng enrolled bill. Ito yung aktwal nga na kopya ng proposed 2026 national budget na siya ring rerepasuhin ng executive branch at siyang pipirmahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos ang nasa 5 buwan ng matanggap ang 2026 National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang pambansang pondo mula sa sanghay ng ehekutibo, nakahanda ng ratipikahan ang 2026 General Appropriations Bill ng Senado at Kamara. Ito ay matapos pirmahan ng Senate at House panel ng Bicameral Conference Committee ang BICAM report para sa reconciled version ng panukalang budget. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Finance, unang pagkakataon din na isasagawa ito pagkatapos ng December 25. Ang importance nito is bago na ratify, nandyan na yung enrolled bill. So makikita na ngayon ng ating mga senador yung almost final version ng bill. Ito yung tatransmit natin sa Malacanang. Doon sa mga huli, nalilate yung pagbibigay ng enrolled bill. So, first time na nandito na yung enrolled bill. That's why it took us almost 1 week para i-generate yung 4,300 pages na enrolled bill. Muling tiniyak ng senador na ang buong 2026 budget ay anti-corruption measure. Ito ay dahil ang bawat line item o infrastructure projects ay may mga detalye na partikular na ang coordinates at station numbers ng mga proyekto. Hindi anya gaya ng dati na walang coordinates ang nasa 16,000 items ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Tiniyak din ni Gatchalian na walang pork barrel ang panukalang budget para sa susunod na taon kung saan may mga alituntuning pananggalang na nakapaloob sa implementasyon ng mga proyekto. Kabilang na dito ang siyam na safeguards para sa farm-to-market roads na umaabot ng nasa 4,000 items. Kaya imposible anya na magkaroon pa ng ghost o substandard projects pangunahin na dahil sa coordinates ng bawat proyekto. Aga nakatakdang buksan ang Senate plenary session mamayang alas 3 ng hapon at inaasahan natin na ito lang yung magiging agenda para sa sesyon ngayong araw. Kasunod dito ay agad natatapusin rin ang sesyon at inaasahan natin na i-anunsyo ang adjournment ng sesyon ng 20th Congress para sa holiday break. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.